Alam mo ba na minsan ay sumulat si Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Ngunit may mas malalim na bagay na naunawaan ng mga Stoiko. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pagpanalo sa bawat pagtatalo, musika, kundi sa pag-alam kung aling mga labanan ang dapat iwanan at kung aling mga tanong ang hindi dapat sagutin. Noong kabataan ko, inisip ko na ang karunungan ay ang pagkakaroon ng tamang mga salita. Akala ko ang katahimikan ay kahinaan. Ngunit itinuro sa akin ni Epictetus at ng mga turo ng mga Stoiko na ang katahimikan, kapag pinili ng may layunin ay lakas. May mga tanong na hindi dapat sagutin dahil ang pagsagot sa mga ito ay paglilipat ng iyong kapayapaan, iyong musika dignidad, iyong kalayaan. Ngayon ibubunyag ko ang 5 sa mga tanong na ito, mga bitag na ginamit ng mga mapanlinlang at mapanlinlang sa loob ng mga siglo upang makakuha ng kontrol. Mukha silang hindi nakakapinsala, kahit pa magiliw, ngunit sa likod ng mga ito ay may nakatagong layunin. Sinabi ni Seneca, ang sino mang mahinahon at komposado ay pinakamahirap dayain. Matuto tayong kung paano nananatiling kalmado ang mga pantas at kung bakit pinipili nila ang katahimikan, kung saan ang iba ay makikipagtalo. Tanong 1, bakit ka kabado na kabado? Naalala ko ang isang araw, maraming taon na ang nakalipas nang tanungin ako ng isang kasamahan bago ang isang pampublikong pagpupulong. Bakit ka kabado na kabado? Sabi niya na nakangiti. At nang walang pag-iisip sumagot ako, hindi ako kinabahan. Hindi lang ako makatulog ng maayos. Ang nag-iisang pangungusap na iyon ay nagbago ng lahat. Sapagkat mula sa sandaling iyon, iba ang tingin sa akin ng lahat sa silid na para bang ako nga ay hindi mapakali. Ilang taon bago ko maunawaan na nahulog ako sa isang banayad na bitag sa psikolohiya, musika. Kapag may nagtanong sa iyo, bakit ka kabado na kabado? O bakit ang tense mo tingnan? Nagkukunwari silang nagmamalasakit, ngunit kadalasan ay sinusubukan nilang ipagtanggol mo ang iyong sarili. Sa sandaling magsimula kang magpaliwanag, tinanggap mo na ang kanilang premise na may mali sa iyo. Binalaan kami ni Epictetus tungkol dito. Musika kapag may nag-provoke sa iyo. Tandaan na hindi ang tao ang umalipusta sa iyo, kundi ang iyong sariling paghatol tungkol dito. Ang layunin ng manipulator ay simple. Gawin kang musika gumanti. Nang matutunan kong manahimik, sabihin lang na ayos lang ako at bumalik sa paksa ni musika may nagbago. Bumalik sa akin ang kapangyarihan. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong kalmado sa sinuman, ang iyong katahimikan. Kapag ipinanganak mula sa pagpipigil sa sarili, ay nagiging iyong kalasag. Huwag mong hayaang ang iba ang magpasya ng iyong emosyonal na estado para sa iyo. Kung susubukan nilang alugin ang iyong balanse, tandaan na ang kalmado ay ang pinaka-eleganting anyo ng lakas. Tanong 2. Hindi ba't nagtitiwala ka sa akin? Narinig ko na ang tanong na ito sa mga relasyon, hindi lamang romantiko, kundi pati sa pagkakaibigan at trabaho. Musika sa tuwing nagtatakda ako ng hangganan o humihingi ng paglilinaw, may magsasabi, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? At kaagad ay magkukulang ang guilt musika. May isip ko, baka masyadong malamig ako. Baka ako ang problema. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto kong ang tanong na ito ay hindi tungkol sa tiwala. Musika, ito ay tungkol sa kontrol. Ito ay isang paraan upang pagdudahan mo ang iyong sariling pag-iingat. Sumulat si Seneca, ang unang hakbang sa karunungan ay ang makilala sa pagitan ng ating mapagkakatiwalaan at dapat pagdudahan. Ang isang taong marunong ay hindi nagtitiwala ng bulag. Nagtitiwala siya ngunit nagmamasid din siya. Isang beses, humiram ng malaking halaga ng pera sa akin ang isang kaibigan. Tumingin siya sa mga mata ko at nagsabi, hindi ba nagtitiwala ka sa akin? At sumagot ako, oo, ngunit nagtitiwala rin ako sa katotohanan, kaya isulat natin ito. Sa una ay tumawa siya, pagkatapos ay masiginalang niya ako dahil doon. Ang totoong tiwala ay hindi natatakot sa pagpapatunay. Alam ng Stoiko na ang pag-iingat ay hindi paghihinala. Ito ay kamalayan. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang isang lalaki ay dapat tumayo ng tuwid. Musika hindi pinanatiling tuwid ng iba. Kaya kapag may nagsisikap na ipit ka sa, hindi ba nagtitiwala ka sa akin? Huminga ng malalim at tandaan na ang isang mapagkakatiwalaang tao ay hindi kailanman nangangailangan ng bulag na pananampalataya. Iginagalang nila ang iyong mga hangganan dahil iginagalang nila ang katotohanan. Tanong 3. Ano ang itinatago mo? Maaring tumusok sa puso ang isang ito. Narinig ko ito sa mga sandali ng pag-igting. Nang nais ko lamang ng kapayapaan,
Musika ngunit may isang nais ng kontrol. Bakit ang tahimik mo? Ano ang itinatago mo? Noong ako ay mas bata, musika dati kong ipinaliliwanag ang aking sarili ng walang katapusan. Sasabihin ko, wala akong itinatago at ililista ang aking mga dahilan. Ngunit hindi ito gumana musika. Dahil bihira ni tasiyahan ang mga hindi naghahanap ng katotohanan, kapangyarihan lamang. Sinabi ni Seneca, ang naghahanap ng karunungan ay hindi dapat magpaliwanag sa mga hangal. Sapagkat kapag sinagot mo ang gayong tanong, tinatanggap mo ang papel ng nasasakdal kahit na wala kang ginawang masama. Ginagamit ng isang mapanlinlang na tao ang tanong na ito upang tawirin ang iyong mga panloob na pader upang mailantad mo ang nais mong panatilihing musika pribado at ang privacy ay hindi kasalanan. Ito ay dignidad. Natuto akong tumugon ng iba. Ang lahat ay may karapatan sa kanilang panloob na espasyo. Hindi ibig sabihin nun may tinatago ako. Minsan sinasalamin ko lang pabalik, bakit sa palagay mo may tinatago ako? Inililipat ng mga salitang ito ang pasanin pabalik sa kanila. Mapapansin mo na kadalasang pinapalitan ng manipulator ang paksa dahil lang, tanong ka musika 4. Sa tingin mo ba ay mas mabuti ka kaysa sa lahat? Karaniwan itong tanong na dumarating kapag nagsimula kang mabuhay ng iba. Musika. Kapag tumigil ka sa chismis, tumigil sa pagtugon, tumigil sa pag-inom ng iniinom ng lahat, o tumigil sa pagtatalo kapag ang iba ay nais makipag-away. Yun ay kapag may magsasabi, o kaya sa tingin mo mas mabuti ka kaysa sa amin ngayon? Dati ay ipinagtatanggol ko ang aking sarili. Sasabihin ko, musika. Hindi ko iniisip na mas mabuti ako. Ngunit iyon ay isa pang bitag. Nagtatapos ka sa paghingi ng tawad para sa iyong paglago. Sinabi ni Epictetus ka kung nais mong maging mabuti. Paniwalaan mo muna na ikaw ay masama. Ang paglago ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. Ngunit ang pagpapakumbaba ay hindi pagsunod. Naalala ko ang isang hapunan kasama ang mga dating kaibigan. Lahat ay tinutukso ang isa pang tao na wala doon. Nang manahimik ako, tumawa ang isa sa kanila at nagsabi, "Teka, sa tingin mo masyado kang matalino para dito?" Sa sandaling iyon, napagtanto kong ang aking katahimikan ay hindi kayabangan. Ito ay kapayapaan. Kaya kapag may nagsisikap na hiyain ka sa paglalakad sa ibang landas, sagutin ng mahinahon, hindi ako mas mabuti. Musika, pinipili ko lang kung ano ang tama para sa akin. O simpleng, iginagalang ko ang iyong landas, igalang mo ang akin. Laging tinutukso ng karamihan ang hindi nito naiintindihan. Ngunit naalala ng stoiko, ang kapayapaan musika ay madalas na mukhang kapalaluan sa mga walang tigil at ang mga nagsisikap na hilahin ka pababa ay madalas ang mga takot na tumaas. Tanong 5. Hindi ka ma-offend kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, di ba? Ang isang ito ay nakabalot sa pagkamagalang, ngunit ito ay laso na tinakpan ng asukal. Karaniwan itong dumarating bago may balak, sabihin ng isang tao ang isang bagay na malupit. Huwag kang ma-offend. Ngunit, ilang taon na ang nakalilipas ay ngumiti ako at sasabihin na, syempre hindi, sige. At sa tuwing magsisisi ako dahil ang pahintulot na ibinigay ko ay naging sandata. Musika, sinabi ni Epictetus, kung nais mong maging hindi matalo, huwag kang pumasok sa mga labanang hindi nauukol sa siyo. Kapag may nagtanong, kung ma-offend ka, sinusubukan nila ang iyong mga limitasyon, tinitingnan kung gaano karaming kawalang-galang ang iyong matitiis. Isang araw isang katrabaho ang nagsabi sa akin, hindi ka ma-offend. Kung sasabihin ko sa iyo ang sinasabi ng mga tao sa likod mo, musika tama? Tumigil ako pagkatapos ay sumagot. Kung hindi ito naglilingkod sa kapayapaan, hindi ko kailangang marinig ito, musika. Nagulat siya, pagkatapos ay tumango ng tahimik. Itinuro sa akin ng sandaling iyon na hindi lahat ng katotohanan ay karapat-dapat tanggapin. Ang isang taong tunay na pinahahal